So welcome dito sa The Goddess Barbello Thought. This is a collective reading your energy at this time. Two of Cups, you're in a union with what? Six of Wands, with victory, success. You are united with victory and success, triumph. There is a transformation, a huge change. What's with the Death card here? Ay, merong magme-message sa'yo, merong natapos, merong nag-end sa buhay mo. Yung walang kumukontak sa'yo, yung hindi ka kinokontak ng person mo, yung walang nakipag-communicate sa'yo, yung ano pa yung mga nag-end sa buhay mo, yung natapos na. Yung hinaharangan yung way mo, yung umiiral yung jealousy ng ibang tao sa'yo, yung alam niyo yung pinag-initan ka, kanigitan ka na hindi ka, parang sa isip na hindi ka pwedeng sumaya sa buhay, wala kang karapatan, ganun yung iba eh, ganun yung mga evil na mga tao, lalo kung nainggit sa'yo at insecure sa'yo, sabihin nila, wala kang karapatan. Lalo kung sa side ka ng liwanag, no? Yung pinag-initan pa naman yan, yung mga chosen one, yung may mga mission, yan, inis na inis sila dyan. So, kung chosen one ka, or sa side ka ng liwanag, no? Talagang pag-initan ka ng maraming tao. Bakit? May mga demonyo yun sa katawan eh. At may mga evil spirit yun sa katawan eh. Bakit? May mga inner demon sila. Dahil nai-irritate sila. Nai-irritate sila sa mga chosen one, sa mga good na mga tao. Umiiral yung insecurities nila. Umiiral yung inggit. Na parang may karapatan sila na harangan, hadlangan, yung mamuhay ng masaya, ang mga taong namumuhay naman na matuwid at patas. So yan ang nangyari sa'yo. Yan ang nag-end, yung may mga humaharang, ay hindi ka pwedeng pumasok sa buhay, sa buhay ng person na yan. Kunwari ay third party or ibang tao na nainggit sa'yo. Hindi ka pwedeng dumiretso pataas. Hindi ka pwedeng umangat. Ganon yan sila. Pero sabihin nila, o ganon yan sa isipan nila. Hindi ka pwedeng umangat. Wala kang karapatan. Ganon. Ganon yan sila. O kaya sabihin nila, sa isip nila, hindi ka pwedeng sumaya o makapag-asawa ng gusto mo. Yan lang ang bagay sa iyo. Yung kung ano yung gusto nila para sa iyo. Para bang yung may karapatan sila, kita niyo kung gaano ka. Para bang mga nababaliw sa inggit ba to? Itong mga to sa iyo, nababaliw sa inggit, yung mga humaharang na yan. Nababaliwan sila sa inggit, dahil hindi sila kontento sa buhay nila, sa kung anong meron sa kanila. Kaya pipigilan nila kung ano yung mapapasok at paparating sa buhay mo na para sa'yo. Dahil nababaliw sila sa inggit sa'yo. See? Yun ang natapos. Yung pangialam na sa buhay mo. Yung panghaharang nila sa path mo, sa way mo, o destiny mo, yung pambablock, o yung binablock ka nila, pinipigilan nila, hinaharangan nila, yung path mo, mga ganun ba?
Dahil sa nababaliw sila sa inggit sa'yo. This is a collective reading, guys. I'm just reminding you, this is a collective reading. So, kung meron kang person, magkakaroon ng union sa inyo. You will be united. Magkakaroon ng reconciliation sa inyo. Magtatagumpayan. Kasi, matuloy na yung pagpunta niya sa'yo with the 8 of Wands or pag-message niya sa'yo o pagtawag niya sa'yo. But you know what? Yung mga ganun tao, hindi dapat nila pinapairal yung inggit nila. Nababaliw daw sila sa inggit. Baka mga immature pa, no? Immature pa siguro yung mga yan at umiiral yung kanilang inggit. Dapat ay turuan nila yung sarili nila, no? On how to accept and be contented sa buhay nila na meron sila, kung anong meron sila sa mukha nila, sa katawan nila, sa love life nila, sa buhay nila. So, kung wala pa silang love life, then mag-ayos sila. And pray. Manalangin sila na dumating yung the one. Huwag lang sila mamili na, ayan yung gusto ko. Yung idol ko. Yan ang gusto ko, ayaw ko ng iba. Huwag ganun kasi paano ko hindi para sa kanya? O, di ba? Masiraan lang siya ng ulo sa na yun ang gusto ko talaga eh. Ikaw hindi para sa kanya. Di ba? Madaming options, madaming pwedeng pagpipilian. Kung sino ang ibigay ng God, be thankful. Basta reliable na person. Basta hindi naman worst, di ba? Kung ano meron ka. Be thankful, be grateful. Ganon. Wala ka naman magagawa kung hindi ibigay sa'yo eh. At kung ayaw sa'yo ng tao, hindi mo pwedeng pilitin yung tao kung ayaw, di ba? Lalo na kung idolo mo, fans ka, mawari lang, himala na lang kung magkagusto yung idolo mo sa'yo kasi fans ka. So, you have to accept na fans ka lang. Ganon. So, kung swerte mo siya, kung destiny mo siya, ay only God knows, no? Kung siya ang destiny mo, then maaaring you will be together pag destiny mo yung tao na yun, di ba? Ganon lang yun. Pero kung dapat ilagay natin yung sarili sa lugar, kung baga. Kita nyo, sila, may madami ba yun sila na nabaliw sa inggit sa'yo? Madami yan sila guys, na nabaliw dahil sa inggit sa'yo. Nababaliw sa inggit o nabaliw sa inggit, basta ganon. Kita nyo, nakakasira ng ulo yung inggit. So, dapat kontrolin yung sarili na huwag mainggit. Sabihin sa sarili, pag nakaramdam ng inggit o nag-iisip ka na, nakakaisip ka na inggit ka, ganun, na mahirap kontrolin yung emosyon, no? At yung isipan na inggit, at yung insecurities pati, sabihin sa sarili na, masama ang mainggit. Kasalanan ang mainggit. Hindi tama ang mainggit. Ganun. For sure, kakalma na yan. Oo, ganun yan, guys. Aayos pa ba yung pag-uutak ng mga nainggit sa'yo na nababaliw dahil sa inggit? Aayos pa ba? Titino pa ba yung utak ng mga yan? Ay gosh, hindi. Tingnan nyo, nabaliw sa inggit. Hindi na daw titino yung utak nila. Gumagawa ba sila ng witchcraft? Oh my gosh, gumagawa sila ng witchcraft. Hindi na daw titino yung utak nila. Sa kagawa pati nila ng witchcraft yan. Effect pati ng witchcraft na ginagawa nila. Oh.
Never mind. Story life. Let's proceed sa mangyayari sa buhay mo. Ano ang mangyayari sa buhay mo? Doon tayo sa positive, no? Ano ang next na mangyayari sa buhay mo? Konsekwensya ng mga evil doings nila sa iyo at sa iba. Kaya dapat huwag pakinggan yung inggit, yung mga garden. Ito guys, so magiging yung buhay mo magiging payapa, peaceful, komportable ka, fresh yung surroundings. So nakita nyo naman, parang ang saya lang, napakaganda ng paligid, oh. Parang may garden kayo. Siguro sa labas ng gate ninyo to, labas ng bahay, o yes, sa labas ng bahay nyo, maaaring sa labas ng gate ninyo, no? Magbabanding-banding kayo palagi ng anak mo, ng asawa mo, o kung wala pa, magkakaanak ka at magkaasawa ka, ganun ba? Maging masaya kayo together na talaga may enjoy ninyo yung buhay. Yan. Ano na lang yan, kay hindi na daw titino yung utak ng mga nabaliw dahil sa inggit sa'yo, at siguro sa ibang tao din, nainggit din yan sila at gumagawa sila ng witchcraft. At yung kaluluwa nila, never mind. Buhay nila yan. May free will nga ang tao eh. Choice nila yan eh. So buhay nila eh. So negative yung kanilang energy. Dito tayo mag-focus sa positive. Sa iyong buhay, no? Bagong buhay na may tatawag, may mag-message, o may pupunta sa iyo. Ano tong pupunta sa iyo? Yung mapapangasawa mo na. Yung mapapangasawa mo. Yung maging partner mo. Oh my gosh, yes! Yung magiging partner mo na magte-take ng action sa iyo. Congratulations, guys. Sa makaresonate, sa makarelate, no? Makaresonate ka at makarelate ka nito pag nag-take na action yung person sa inyo. Oh. At pag nasama na kayo agad, for sure, magsasama na kayo agad. There's union pa naman dito. Oh. Ano pa yung magiging buhay ninyo ng person na yan na magiging partner mo? Ang ganda, ang ganda. Sa lahat ng cards dito, ito yung maganda. Para sa akin, ito yung maganda. Napaka-maaliwalas. So peaceful, so fresh, and comfortable ng pakiramdam. Pag mga ganito, guys, ang daming flowers. Tapos parang may peach blossom pa, ang bango siguro niyan. Tapos, parang hindi ganun ka mainit, no? Ang ganda ng paligid. Alam niyo, simple lang, pero talaga ma-appreciate nyo. Yung, kahit simpleng buhay, yung mga ganun, kung mahilig kayo sa mga ganung places, ang ganda. Bear. And the number 10 and 15 is 6 in numerology. So, harmonious, there's balance, and love between the two of you, ng person mo. He's a very brave, red hair, he's a very positive, no? Masaya lang kayo magkasama. And you will be together. Na masaya kayo. Masiyahin together. Talagang compatible kayong dalawa. May enjoy niyong buhay niyo magkasama kayo. Ano pa? Ang magiging buhay mo. Oy guys! Fish, King of Diamonds, and 34/7 in numerology. This is your path, spiritual path.
This is maring dala ng bigay ng God sa iyo, no? Na blessing, an abundant life, abundant na buhay. Madami kang maging source of income or businesses. Lalo kung mahilig ka sa business, pag umpisaan mo yung isa, lalo kung may pangkapital ka, at okay, at kung sinswerte, abay mabilis dumami ang negosyo mo. Yun nga minsan so challenging yung business pero pag nahilig ka na nakatuto ka sa negosyo, ay mag-try ka na mag-put up na mag-isip ka pa ng iba yung negosyo mo no? Parang ganun. Ganun ba? Paano ka pakikita? Mga ganun ba? Wala na kung nakalinya ka sa business pati, no? King of Diamonds at talagang mayaman, stable, secured na buhay to. Abundant, prosperous na buhay to, guys. Mayaman na buhay. Yan. Wow. Napawaw na lang ako. Ang ganda. Ang ini-embody mong energy ngayon. Ano ang ini-embody mong energy ngayon? The Sun is calm. Your mind is clear and sharp kasi may sword, no? At para mabilis ka mag-isip pa. And parang meron kang susi, o mga susi na mabuksan yung mga information, kaalaman, yung mga nakapadlak na mga bagay o mga information, mga nakatagong information, mga ganun, o knowledge or wisdom, pwede din. Because you have the key. Do you have a loyal friend? May loyal friend ka ba na hindi tao? Wala. Wala kang loyal friend na hindi tao. Meron bang nag-guide sa'yo? There is. Meron nag-guide sa'yo. So, you can ask sa guide mo kung ano man yung nag-guide sa'yo. Dun mo malalaman yung hindi malalaman ng tao. Yan yung mga profound na mga knowledge, information. Ano pang energy mo na? Actually, parang nag-heal ka din with the color green. Parang rejuvenate yung iyong aura, ganon. Yung body and mind mo. Ano pang in-embody mong energy ngayon? Wisdom. See? Sumasaliksik ka ng wisdom. Kung kaya nakaka-gain ka ng wisdom. May nakukuha kang wisdom, may manalalaman kang wisdom, may na-gain and may na-acquire ka ng wisdom sa situation, sa through observation, sa mga nangyayari, sa experiences mo yun, sa experience ng iba. Kahit hindi napapansin ng iba yun kasi may ilaw, parang may liwanag ka, parang may ilaw na klaro yun sa'yo, nakikita mo yun, obserbahan mo, iba wala. So ano pa? You have a good judgment and also a sound judgment, and you are a wise person. Marunong ka na tao, marunong.
marunong ka din mag-obserba. Ay, may magte-take ng action. Ano ang feelings ng magiging partner mo na yan sa'yo? Yung person na may unite kayo, anong feelings niya sa'yo? Ay, emotional in love. Malambot yung puso niya sa'yo. Nagkikare din ba yan sa'yo? Oh yes, nagkikare siya sa'yo. Gusto niya nga magpakasal kayo, na maging stable ang buhay ninyo, ganon, na matibay ang pundasyon ninyo ng pagsasama ninyo, and you will live a positive, color yellow, golden yellow, no? You will live a positive life at masiyahin na parang nag-enjoy sa buhay, no? Basta namuhay kayo ng patas at hindi kayo evil, hindi evil yung kanilang yung kanyang ginagawa. Ganon din sa'yo. Yung ginagawa ninyo ay hindi labag sa kutusan ng God. Yung mga ganon ba? Yung namumuhay kayo ng tama. Hindi toxic. Hindi nang-harm. Hindi nang lalansin ng kapwa. Hindi nang daraya. Yung ganun ba? Hindi kayo evil doers. See? Why I'm telling you that? To remind you to live right, fair, justified, so that you will stay away from evil doings at sa paggawa ng masama at unfair. Nandito pa ba si Jesus Christ ngayon? Anong message sa'yo ni Jesus Christ? Nandito daw si Jesus Christ. The wheel of the year. Sa'yo lang to ha. Leave mo yung mga baggage, resentment, yung mga old anger, yung lahat ng klase ng baggage, yung pag-overthink, negativities, kahit yung mga grudge, no, yung mga inold mong grudge, release it. And kung meron kang ginagawa na continuous na something evil or masama, tanggalin mo na yun. O maaaring kung ano to, kung yung parang tuloy-tuloy yung pag-hold mo ng grudge, no? O resentment na ayaw mong bitawan. Just release it. Let go. Piliin mo yung peaceful yung isip mo, yung buhay mo, and live a peaceful and happy life. You need to forgive then. Pag kunwari may mga gumawa ng masama, just leave it to Jesus Christ. No? Ganun.
Minsan kasi pag gawan tayo ng masama ay maghuhol tayo ng grudge kasi ginawan tayo ng masama eh. Ganun yun eh, di ba? Pero ikaw din ang nagsasuffer niyan pag maghuhold ka ng grudge. Mas maganda yung release mo na lang para peaceful yung isipan mo, pati yung damdamin mo. Ayan. So yung masasama na yun, may evil doers na yun na gumawa ng masama sa'yo, ay they will face the consequences of their evil actions and their evil doings. Yan. There's judgment. Jesus Christ, ano yung mensahe mo? Ano po ang mensahe mo sa lahat ng viewers? Maging hardworking, magsipag, at magsikap sa buhay. Kung gusto ninyong yumaman at gumanda yung buhay niyo, pagsikapan ninyo. Work hard. Kahit mabagal man yan, basta tuloy-tuloy lang kayong nagsisikap, nagtatrabaho. Pero kung tamad ang isang tao ay mahirap umasenso yun, no? Pag tamad na ayaw magtrabaho, ayaw kumilos, ganun, ay mahirap umasenso yun. Yun ang hardworking, hindi pa yung mayaman eh. Araw-gabi yung trabaho, like sa construction, di ba? Maliban lang kung dumating yung blessing na talagang it's like a miracle sa buhay nila, di ba? Para yumaman daw, you need to work hard, na mag-commit sa work ninyo, sa kung ano may hanap buhay ninyo, source of income, focus on your goals, ganon. Ayan. So yan. Para maging stable and secured kayo financially. Yan. Kasi nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, yan. Pag mag-focus, additional ko na lang ito na yung suggestion, ay yung ano ko sa inyo guide. Huwag kayo mag-focus sa buhay ng iba na gusto ninyong harangan, pigilan ang buhay ng iba na umasinso. O kung ano man. Kasi, maimpyerno lang kayo, ganun, sa ginagawa ninyo na ganun, sa mga gumagawa niya na. At, hindi kayo makapag-focus sa buhay ninyo. Ang mangyayari, walang improvement sa buhay ninyo. Dahil, doon kayo nakafocus sa buhay ng iba. Instead na magsikap, ay yung iba ang gusto ninyong hilain. Sa mga ganun ang ginagawa, hindi ko sinasabi lahat ha. Dapat ay sa sariling buhay ninyo kayo nakafocus, nakatuon yung pansin ninyo, yung atensyon. Kung may mga anak man kayo, hindi kayo makapagtrabaho, isip kayo ng diskarte nyo. Ganon. Kung paano pakikita, pwede kayo mag-isip ng business na kaya nyo pagsabayin yung pag-aalaga ng anak ninyo and then yung business. Sa ngayon, pwede yung mga online na business, di ba? Ganon ang ginagawa ng iba. So, sikap lang. Kailangan na talaga ng hard work. Kasi nasa taong gawa, nasa Diyos ang awa. So, ganon yun eh. Pero kung yung buhay ng ibang gusto mo hilain, karma pa. Bad karma abutin mo? Diba? Nagsisikap yung tao, hilain mo. Kung makipag-compete ka dun sa ibang tao, ay karma, bad karma at impyerno pa abutin mo. Diba? Pagka yun ang pinagfokusan mo. Pero kung sarili mong buhay, may possibility na asenso ka. As long as you work hard. As long as nagsisikap ka. No? Diskarte lang na walang palalamang.
Discarding patas lang ba? Ganon. Sa tamang paraan lang. So, ano pa? Ang iniisip ng person mo na yan, na magiging partner mo, na magkakaroon ng yun sa inyo. Iniisip niya ngayon. Ang wag na siyang maging defensive or guarded, na ibaba niya na yung wall niya. Wag na siyang yung ma-intimidate. Wag na siyang magpadala sa fear or takot, na wag na siyang magtaas ng wall para mapangasawa ka na niya. Para makabuo na kayo ng pamilya, syempre. Sa mga walang love life dyan, sa mga walang nagpupursu sa inyo, baguhin yung sarili nyo. Transform yourself into a good person. A better person, no? Mag-ayos sa sarili. Huwag yung inggit sa iba, huwag yung insecurities ang pairalin. Kasi may stress lang kayo, katulad nitong nabaliw sa inggit. O, hindi na daw titino yan. Yung nabaliw na to sa inggit. Gumagawa sila ng witchcraft sa mga taong kinainggitan nila. May stress lang kayo, ma-depress. Pag i-compare nyo yung sarili nyo sa iba, pag inggit yung pinairal nyo, may stress, ma-depress lang kayo, madadanas lang kayo ng emotional turmoil, mga ganun ba? Anxiety, depression. So, focus sa growth ninyo. Magsikap na lang sa buhay. Mag-focus sa sarili yung buhay. Hindi nyo kailangan i-kumpara yung sarili sa iba. Every person is unique. Yung pag-asenso naman depende sa pagsikap ng tao yan. Depende sa diskarte ng tao. Pag yumaman kayo, tumulong kayo sa kunwari pag yumaman kayo, tumulong kayo sa mga less fortunate, yung mga wala makain, mga ganun ba? Yung mga kawawa, mga ganun. Kung sobra-sobra, no? Hindi naman pinipilit yan sa inyo. Mas maganda yung maging generous, no? Kaysa yung maging makasarili. Pero kung hinihingian kayo na palagi na lang nanghihingi sa inyo, bay nakakaumay din yun. No, naaasa na lang hinihingi palagi sa inyo. Aba, iba yung gano'n. Yung pagtulong ay hindi dapat umaasa sa inyo yung tao. Baga, kung may sobra, doon kayo magbigay, no? O kung talagang kailangan na tulungan nyo. Gano'n, no? Mayroon pa sana ako sabihin eh. Ben, disturb ako. Ano ba ang gusto sabihin sa'yo ng person na yan na magkakaroon ng union sa inyo? Hinahunt yung isipan niya. Ano yung gumugulo ka sa isipan niya? Hindi.
mayroong nanggugulo sa isipan niya. Mayroong nangangan sa isipan daw niya. Mayroong nag-influensya sa isipan niya. Ano yan? Witchcraft? Witchcraft. Ginawa ng mga tanong na witchcraft, no? Oo, tama. Ginawa nila ng witchcraft yan sa person mo. Ginugulo na lang isip ng person mo. Ng witchcraft na yan. Oh my gosh. Yan na yun. Yan hinaharangan nila. Yan na yun. Sila na yun. See? Gusto nilang harangan yung person mo talaga eh. Oy, challenge. Pigilan. Pigilan. Hadlangan. Kasi nainggit nga sila sa'yo. Bakit anong tingin nila magbagong buhay mo? Malaki mag-improve at magbago sa buhay mo. Pag napangasawa mo yung person mo na yun. Yun ang tingin nila. Kaya naharangan doon nila. Di ba? Parang tingin nila may karapatan sila mangialam, mangharang sa mga blessings at sa mga pagbabago na dumadating sa buhay mo. Ganon yung thoughts naman, baluktot. Choice nila sa buhay. Buhay nila yan. Well, let's proceed. Ano yung gusto sabihin sa iyo ng person mo na yan na magkakaroon ng union sa inyo na maging partner mo? Magko-commit siya sa'yo. Gusto niya ng pang long-term na relationship. Seryoso siya sa'yo. Kahit mabagal man, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung offer niya sa'yo. At ano pa? The strength. Ito yung gusto niyang sabihin sa'yo na maging maamo na siya sa'yo. Hindi na siya maging mailap. You will be together. Magpapating na siya sa'yo. Hindi na siya takot na lumapit sa'yo. Na kontakin ka. Na makasama ka. Kasi na-intimidate yan. Maybe in the past or lately. Dahil natakot siya, dahil hinahanap yung isipan niya, influence ng witchcraft na ginawa nitong mga to. Ayan. So ano pa? Ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan, na magkakaroon ng union sa inyong dalawa. Energy niya to with a victorious person, a person na magtatagumpay, na susugod sa iyo, na hindi na siya maharangan, hindi na siya madlangan ba. Ayan, kasi ginugulo yung isipan niya, hinadlangan ng mga gumagawa ng witchcraft sa kanya. Itong person mo, hinahanap nila yung isipan ng person mo, tinatakot ng person mo para hindi mag-take na action, ganyan. So it's your person's energy yung victorious, yung magkakaroon ng union sa inyo. You will be in a union, or you will be united, no? Magkakaroon ng reconciliation sa inyo, o maybe nag-reconcile na nga kayo, or magkakaroon pa lang ng reconciliation or union. Anong gusto sabihin sa iyo ng person na yan na magkakaroon ng union sa inyo, o nagkaroon man, kung nagkaroon na? I hope that you can forgive me one day. Sumasa siya na mapatawad mo siya one day. Siguro na-delay ito, o baka may nasabi sa'yo. Lalo na kung na-delay, o mabagal nga eh. Yung pag-take niya ng action sa'yo, mabagal. There's delay, no? Kasi may mga nangyari pa. Bakit hinayaan na mangyari yun? Para mas tumatag siya, mas tumibay siya. Para subukin siya. Para makita kung gaano kanya kamahal, kung gaano kahalaga sa kanya. Para pahalagahan kanya. Para pahalagahan kanya.
Hindi para pahalagahan ko niya, kundi para subukin siya. Para subukin siya. Lalo yung isip niya. Para subukin din siya kung kaya inalaw to. Parang kasama siguro yun sa divine plan. Kung dumadaan kayo sa divine plan ba. Na may mga ganyan na mangyari. No? Na dadaan kayo sa ganyan. Na hayaan kayo na ataki ng mga ganyan. Na mga witchcraft. Na mga witches. Ganyan. Kasi sa mundo to meron talagang mga ganyan. Dahil meron sa side ng evil, meron sa side ng good. So, yan. So, ito na lamang for collective reading. So, mabaguhan pa dito sa aking channel, please to subscribe. Strong na daw siya. Oh. Strong na daw siya. Ano pa? Ang gusto niya sabihin sa'yo. Dadagan natin. Oh. Goal-driven na siya. Confident na siya. Fiery. Talagang this person is willing to hunt his goals. Its goals. Or ikaw yung goal niya na ma-unite kayo. Na magtagumpay siya. You know, na you will be together. Na you will build a strong bond. Na ma-overcome niya yung mga fear niya kahit na ginagawa pa siya na witchcraft. So, yan. So, ito na lamang guys for collective reading.